Yun. Good afternoon mga Crawl TV. Wala magawa. So dito pa rin sa Sibuyan, Espanya. Barangay Espanya, dito sa San Fernando. So mag-i-stroll tayo, lalabas tayo. Hahanap tayo ng pwede natin gawin dito sa Sibuyan. Exploring. Romblon pa rin tong ating video na gagawin natin ngayon. So tara, labas tayo. Nagsimula lang naman ang lahat sa isang hilig. Hilig na talagang gusto mong gawin. Yung pakiramdam na pag ginawa mo, gumaganda ang kondisyon mo. Karamihan sa aking mga paglalakbay ay wala talaga akong eksaktong plano kung ano ang mga dapat mangyari. Sabi nga nila, mas maganda kung hindi pinagpaplanuhan, basta mangyayari na lang. Kaya naman, laging nakakondisyon ang aking mga travel buddy. Ang aking motoscoot na Yamaha X-Max 300 at ang kumukumpleto ng aking mga paglalakbay, ang aking FPV drone hobby. Errol Ismenda po, isa pong moto adventurer at isa rin FPV drone pilot. Hayaan niyong isama ko kayo sa aking mga paglalakbay. Kaya ikaw, sasama ka ba? Tara! Pangit? Dati, La. Kamusta mga Karol TV? Welcome po ulit sa ating panibagong video vlog. Today's episode video ay pagpapakita pa rin ng natural na ganda ng Sibuyan Island dito sa probinsya ng Romblon. Nag-stay nga ako dito ng mga ilang araw para mas lalo ko pang makilala ang isla. At sa mga araw na pag-stay ko dito ay mas lalo kong naintindihan kung paano mamuhay ang mga taga Sibuyan Island at kung paano nila pinapahalagahan ang lupang sinilangan nila. Eto kasi mga nagdaan na linggo ay dumaranas ang isla ng pagsubok dahil sa mga isyu ng pagmimina na matagal nang pinaglalaban ng mga mamamayan ng isla. Ang isla ng Sibuyan ay napakaliit lamang kaya ikinababahala ng mga taga dito kung magpapatuloy ang mining exploration. Ang isla kasi ay maraming mineral na matatagpuan. Para nga sa inyong kaalaman, ang isla ay tinagurian na The Galapagos of Asia dahil sa mga yaman na lupa na meron dito. At dito rin matatagpuan ang bundok na Mount Giting-Giting na isa na ngang natural park. Isa na rin itong protected area sa pagsasabatas ng late President Fidel B. Ramos taon 1996 sa panunungkulan niya. Sila pa rin ba yan, yung baka dyan? Mga Karol TV, ang isla ng Sibuyan ay napakasimple lang. Hindi ito katulad ng mga isla sa Pilipinas na dinadayo ng mga turista dahil bibihira lang naman ang mga resort beach na meron dito. Gusto kong ibahagi sa inyo ang simpleng adventure ko dito at kung pera at gastos lang ang pag-uusapan, hindi ka gagastos ng malaki dito. Dahil nasa mga kalapit lang na barangay ay matatagpuan mo na ang mga paliguan dito. Tulad ng mga ilog na libre sa lahat. Sobrang yaman naman din kasi ng isla sa mga ilog at mga falls na meron sila dito. Kala ko makatawid tayo dito. Kala ko makapunta tayo doon. Sana nadaan natin ng motor. Titignan muna natin doon kung may daanan doon. Sige. Tara. Explore tayo. Adventure kami ni Miguel. Hala Miguel, walang daanan. Meron ba dyan? dyan na doon. Saan ba? Doon? Hindi, dyan o doon. Diyan? Or doon? Anong pagkakaiba niyan? Baka malalim yan. Pwede mo ba tignan? Teka lang, baba ka muna. Pisilipin mo muna. Adventure kami mga Karol TV. Kasi yun o, pababa. Yung pababa, ayan o. Titignan ko kung mababaw lang para makadaan yung juicy fruit natin.
Sige muna, tignan natin. Ako na, alis na. Talo siya magbaturin. Andun yung babaw niya ha. Kaya naman. Kaso, Daan ano lang. meron ba doon? Paano tayo makaakyat doon? Madali. Wait lang. Baka pwede tayo doon. Doon, di ba? Doon muna, doon muna. Ako pa kasi nasabi, di ba? Hindi mo kasi sinabi agad eh. Sabi ko na, oo nga. Hanap tayo ng ibang dadaanan papunta doon sa may ilog. Wait lang, atras ko lang. So, kuha natin doon, mga kapatid. No, may ano kasi doon, may bakanting parang pwedeng daanan. Ayan. Ang ganda rito. Look at this. Bayo. Ang sarap dito maglaro. Gusto ko kasing maligo eh. Gusto ko kasing maligo. Kaso, sure ka? Pwede na dyan dumaan? Wala naman yan property dyan eh. Hindi. Makakadaan tayo dyan. Pwede, hindi pala kadaan. Hala, pwede nga. Pwede nga tayo dumaan, Miguel. Oo, yun. Diba? Hanggang dito na lang talaga tayo. Sige, baba ka muna. Baba muna. Sakatin natin. Kaya, pwede naman tayong tumaas. Oh, look at this. Ang haba nito mga Karol TV. Tingnan nyo naman yung ilog oh. Mula dun. Tapos dun, ayan oh. Pwede pang maligo. Mamaya maliligo ako. Try ko maligo. Hindi pa ako naliligo eh. Lamig dyan. Ayan oh. Woo. Ganda ka. Ang ganda naman ng view dito. Mga Karol TV, yan yung Mount Giting-Giting na ang tawag ni Miguel is Mount Espanya. Joke lang. Dito lang siya. Yan. Alright. Yan, tsaka lang. Pa-play na ba? Alright, Miguel. Take off mo na. Woo! Ang galing ni Miguel. So mga guys, si Miguel is anong age mo na, Miguel? 10. O 10 lang siya pero basic lang sa kanya yung manual draw na pinatry ko sa kanya. Di ba? Genius. Genius na bata. Ang bilis niyang matuto, ngayon lang niya trinay. Ay, dati na pala, na-try niya na. Kaso hindi siya praktisado. So ngayon lang din uli siya nag-try. Di ba? Galing niya.
Ma'am. Ang gagawin ko, magpapalipad ako ng drone nung isa ko. I-orbit ko siyang ganun. Maliligo ako. Ayun, nandun sa likod. May kasama ko sa likod kasi hindi na maliligo dahil naligo na siya. Tingin mo kami. Yan. Akin lang ito. Okay. Tignan natin yung tubig mga kapatid. Kung gaano kalinaw. Siyempre galing sa bundok yan eh. Galing sa bundok ng Mount Giting-Giting. Ayun oh. Obviously, pagka may mga bundok na katulad niyan na matataas, matik ang mga tubig na nanggagaling dyan, nalalaglag dito sa may mga bayan-bayan. Matik yung malilinis yun mga karoy. Punong-puno ng tubig ang mga bundok na katulad niya na malalaki. Mountaineers, mga hiker, mga mahilig umakyat ng mga bundok, kilala yung Mount Giting-Giting, Romblon, Sibuyan, ayun o. Gaano siya kalinaw. Malamig. Malamig no? Alakas ang agos, Miguel. Baka agusin ako doon. Dapat pala dinala ko yung ano ko, yung sapatos ko na panligo. Hindi tayo punta doon, mababaw pa rin naman. Mababaw pa rin. Malalim na? Malalim daw. Huwag tayo doon. Paagusin tayo, pero ang lawak niyo. Pero kita ko naman siya, yun. Hindi naman siya ganun kalalim, siguro hanggang tuhod na lang. Kaso ang lakas ng ano, ng ragasa ng agos niya papunta doon sa may tulay. Yung dulo kasi niyan doon, dagat yun doon. Yan, dyan nalalaglag yung tubig galing sa Mount Giting-Giting, then papunta siya doon sa may tubig, dagat. Alat na yun. Hindi pwedeng walang tsinelas. Kasi nga masakit sa paa. Dito ka laging naliligo. Dito ka na lang lagi naliligo, no? So sobrang linis nga kasi ng tubig niya nang gagaling. Talagang dito na lang pwede ka nang maligo. Dala ka lang ng ano, ng sabon, ng shampoo. Ayos, dito ka na, diretso na. Lapit galat. Uupo lang ako. Miguel, ayaw mo maligo? Hindi, naligo na kasi si Miguel. Para nga agusin yung tsinelas ko. Yun yung simpleng buhay lang dito sa ganito. Pero napaka ginhawa na.
mo yung sa Maynila, hindi ka naman kasi makakahanap ng mga ganitong tanawin, ganitong mga kasi ng katubigan. Dito lang sa mga tubigan. Mga katulad natin na sa Maynila, katrabaho, diba, ganda na tayo sa ganito. Sobra naman kasi pinagpala na tayo mga ano mo yung ma-appreciate kasi nga, hindi ka naman dito lumaki. Pag nakita mo yung ganito, ma-amaze ka talaga. Parang gusto mo tumira ng ng isang taon, ng 1 year, para lang makapag-relax ka rito sa ganitong mga lugar. Sobrang appreciated ng mga lugar na katulad. Baga, katatak talaga sa may pag-grow mo pag hindi nagsama na. Pero syempre sa mga lugar dito, normally na lang itong mga lugar nito. Gawa na sila. Pero tulad natin ng mga lugar dito, appreciated natin yung mga ganito. Alam mo yung wala ka lang isipin mo na hindi man sa ilan sila dito. Relax. Parang ganyan. Diba? Pagka napunta ka sa mga ganitong lugar, susipin mo na. Matagal na makakabalik mo. Baka hindi ka na makabalik. Baka sa ibang lugar ka naman mag-expect. So bawat lugar na pupunta ka muna, katulad nito, bumuo ka ng magagandang memories dito sa mga pupuntahan mo nito. Alam nyo, dyan lang yan, no? Itong lugar na to na pinapaliguan ko na to ngayon, ito nakikita nyo, dyan lang yan, malapit lang yan dyan sa tinutuluyan. Sobrang pwede siyang lakarin, pero syempre moto adventure tayo, so motorin natin. Nakita nyo naman kanina yung dinaanan ko doon bago tayo makarating dyan, no? Doon muna tayo, bumaba tayo, nag-expect tayo na baka walang daanan or meron, linusong natin, diba? Sobrang lapit, ganyan ang Sibuyan Island. Kahit saan ka pumunta rito sa lugar ng Sibuyan, mga ganitong lugar, mga ganyang paliguan na yan, kasi mayaman tong lugar na to sa mga ganito, sa mga river. Sobrang dami ng tubig. Hindi lang to yung lugar na to, sa iba rito pa meron pa mga kalapit dito, may mga ganito. So yun, gusto ko sa inyo ipakilala itong Sibuyan is napakagandang lugar. Talaga namang alam mo, gusto mo talaga tumira rito, di ba? Kung hindi lang kailangan na maghanap buhay tayo, okay, kumbaga simpleng buhay lang, okay na tumagal. Malayong malayo sa toxic tulad ng Maynila, maraming stress, problema, ano, diba? Dito simple lang. Ang pamumuhay sa probinsya kung ikukumpara sa syudad ay ibang-iba. Walang traffic, di gaanong polluted, simpleng buhay lang. Iba pa rin talaga ang pakiramdam pagka nakakalanghap ka ng sariwang hangin. Ang mga huni ng ibon ay musika sa ating mga tenga. Iba pa rin talaga kasi ang tanawin ng mga berling mga damo, mga puno, mga nagsasayawang mga bulaklak, mga nagtatakbuhang mga hayop at masasaganang ani mula sa kabukiran. Sobrang layo na nga ng pamumuhay ng mga tao ngayon kung ikukumpara sa nakaraan. Pero kung iisipin mo, saan ka ba nagsimula at saan ka ba nanggaling? Di naman siguro masamang balikan mo rin ang nakaraan mong buhay. Di masamang isipin ang kinabukasan mo at kung paano ka aasenso. Pero sa ating pagtanda, merong mga huling katanungan na papasok sa isipan mo. Katulad na lang ng, saan ba ako magre-retiro?